Hello, mayong buntag mga kaigsuunan. Ako dahil si Brother Aki. Usa sa natahasan o buluhaton. Base sa akong experience na tong niaging 2 years, sad kaayo nga ipahayag nga wala gyud kaayo ta naka-function tungod sa daghan kay mga reasons. Pero dili lang di ay ako ang wala pud naka-function, kundi halos di ay ang tanan nga mga department leader diri under sa Central Eastern Visayas wala pud di sila maka-function. So mao nga ikasabutan sa council na kinahanglan mo function ang kada department leader. Mooy usa ka rason nga kita uban ang pagpangamuyo naning kamot gayud nga unta dili na masubli ang 2 years nga niagi. Ko ang part as natahasan sa music department, dili gyud pod pwede nga makabisita ko og uban nga mga local churches nga under sa Central Eastern Visayas Field o mission. Tungod dunay duha ka reason. Una, financially wala ta. Ikaduha, doon na po ko'y trabaho nga dili na ko pwedeng biyaan kay dili po nakasalalay ang daily bread sa family. So mao nga ni come up nga sa akong part is mo function ko pinaagi og online, pinaagi sa ano lang social media. So karon magsugod ta og himo sa ato ang buluhaton pinaagi sa paggamit sa mga sistema nga moderno. Do ako dili jud ko ikuhanas ani unta mo kopera lang tanan. Sugdan nato ang atong presentation sa pagtubag sa usa ka pangutana, but reminders ang ato ging-aim nga nang gihimo nato ni nga aron unta ang tanan matudluan o aron nga makabaton og bisan jutay na lang nga kahibalo may tungod sa pagbasa og musical notation. So pag alang sa atong pagsugod ato ang sugdan ng atong pagtuon sa pagtubag sa usa ka pangutana may tungod sa duha ka major properties sa sounds. Since music man ang atong subject, ug nakabalutan nga ang music dili butang, dili makita, kundi only siya madungog, gikinahanglan nga mahibal-an una nato para mas mapasayo nato pagtuon unsaon pagbasa ang notes kung masabtan na nato ang duha ka property sa sounds nga munay ginotate. So karon ang ato ang pag-take upon may tungod kini sa two major properties of the sound. So unsa man ang duha ka major properties sa sounds? So, ang duha ka major properties sa sounds is una, pitch, ang ikaduha, duration. So mo ni silang duha ang duha ka major properties sa sounds, pitch and duration. So karon ato ang ibalon kung unsa ang pitch ug unsa ang duration. So atong i-define ang pitch. So unsa ang pitch? Pitch refers to the perceived highness or lowness of a sound, meaning ang pitch is usa sa property sa sounds mao ang iyang gihabugon ug ang iyang giladmon. Usa sa mga property sa sounds ang iyang gihabugon ug ang iyang giladmon gitawag na siya og pitch. Karon mohatag ta og duha ka example mahitungod sa kalainan sa pitch. So duha ka example atong ihatag, high pitch ug low nga pitch aron mas masabtan nato unsa ang pitch sa sound. So mohatag tag example. Una nga tingog is mao ni. Ang ikaduha is So asa man ang higher pitch sa sound ug ang lower pitch sa sounds? Kaning number 1 o kaning number 2?
So, kung ato siyang mapaminaw, ang una nga tingog, which is higher pitch than sa ikaduha nga So, ang pitch nga is higher pitch sa sound compared sa nga sound. So, karon ibala na nato unsa ang pitch. Ang pitch is ang highness o ang lowness sa sounds. Ang gihabugon o ang giladmon sa sounds mo na ang pitch. So, padayon ta sa usa sa major properties sa sounds. So, unsa pa to ila man na nato take up ang pitch. Karon ato ana po i-take up ang usa sa mga major properties sa sounds, which is duration. So, unsa man ang duration? Duration refers to the length of times a note is sustained or played. So, kung ang pitch mao ang gihabugon o ang gidadmon sa sounds, ang duration mao ang length of times ang hidugayon nga ang notes or ang sounds nagatingog. So, munay kalainan sa pitch compared sa duration compared sa pitch. So, mahatag gihapon ta og lain nga example may tungod sa duration. So, dunay duha ka klase nga duration, is long duration o short duration. So, una nga example nato is ang long duration, which is kung atong patingugon long ang iyang duration sa sounds. Ug ang ikaduha is kining short duration. So moto ang duha ka example may tungod sa duration. Base sa definition sa duration, base sa definition nga gihatag sa duration is mo kini ang length sa time nga siya naga sustained. So, dunay different kinds of duration. Nagdepende kini kung unsa kadugayon nga nag-sustained ang sounds. Karon nga nahibal-an na nato ang duha ka major properties sa sounds, which is pitch and duration, ug ang ilang definition ug ang kalainan niini. Padayon ta. Unsa nga symbol sa musical notation ang responsible sa pitch sa sounds o sa duration sa sounds. So, ang tubag is ang symbol sa musical notation na responsible sa pitch sa sounds is ang musical staff. O ang musical symbol nga responsible sa duration is different kinds of notes. So, para sa pitch sa sounds, ang responsible ana nga symbol sa musical notation is musical staff. Ang mo-measure pod sa duration sa sounds is different kinds of notes. Muni sunod nato nga take-upon. Karon padayon ta sa atong pagtuon may tungod sa musical staff nga maoy responsible sa pag-measure sa pitch sa sounds. So, unsa man ang musical staff? Ang musical staff is a set of 5 horizontal lines. Ano siya? 5 horizontal lines. 1, 2, 3, 4, 5. And 4 spaces that it's represent a different musical pitch. So, base sa definition, ang staff is 5 ka horizontal lines and 4 spaces nga muna siya nag-refer sa different musical pitch. So, kaning kada lines and space ani nag-represent ni siya sa different
pitch sa sounds. Aron atong mas masabtan ato pong istudyuhan kining musical ladder. Related ni siya sa musical staff. Mao ni siya ang musical ladder. Ang musical ladder makita nato is hagdanan ni siya gibutangan og pangalan. Una nga step do, sud ikaduha re, ikatulo mi, fa, sol, la, ti, do. Muna ascending nga pagtikang sa ascending meaning pasaka nga pagtikang sa sounds, ug ang paglusok is descending, which is balik ra pud ang pangalan sa steps from do, ti, la, so, fa, mi, re, do. So maura pagsaka do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Anya pag descend do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. So kani siya nga musical ladder, mao ni siya ang musical staff. Ang staff dunay line nga nasa lalom paingon sa taas, which is ascending. Kung unsay tingog diri sa lalom nga line is maba na compared sa tingog nga nasa taas. Unya kung gikan ka sa taas, pag descending nimo is mo pamaba pod imong tingog. Parehas ra na sa musical ladder. Pasaka kanaog. Ang importante mahibal-an nato og pilay distansya o interval between ani nga steps. Munay pinaka-importante kung magtuon ta og musical staff. Ang distansya o interval between sa step nga una ug ikaduha. Ug ikaduha ngadto sa ikatulo hangtod na sa tumoy. Naa na siya exact measure or interval between sa kada steps. Karon ato ang hibal-on kung unsa ang interval sa kana note. So unsa man ang interval? Para mas masabtan nato ato sa i-define ang interval. Diri ni sa music interval is a distance between two notes. So ang interval is ang distansya between sa duha ka buta. Like for example, diri sa ato ang musical ladder. Ang interval is ang distansya between aning do o re. So na say distansya sa sounds, gikan lalo man ni siya compared ani na sa taas, nanay distansya siya. So based sa definition, ang interval is a distance between two notes measured by the number of half steps. Ang gitawag na siya og semitones between them. So, ang distansya ining duha ka nota, example do og re, is gitawag na siya og semitones, which is half steps. So, ang pangutana, pila man ka semitones ang interval between do to re? Pila ka semitones o kaning half steps? Semitones means half steps. So, pila ka half steps ang interval between do to re? Kung tunaan nimo ang interval between do to re is dunay duha ka semitones. So, kung duha ka semitones, pila man siya ka step? Kung ang semitones is equal og usa ka half steps ug ang interval between do to re dunay duha ka semitones, meaning duha ka half steps, therefore ang interval between sa do to re is one step. Kay usa ka semitone, 1/2 plus 1/2 equals 1. So balik ta. Ang distansya between do to re is duha ka semitone, meaning usa ka step. Kung arita sa instrument,
Kung arito sa instrument, sa gitara, mauni siya ang do. Ni. Kung mairog ta, muni siya gitawag og semitone or half step. So another half step pa diri muni siya another semitone. So duha ka semitone from do to re, munay distansya sa do og re. Kung imo ning patingugon, muni do, muni re. Example, patingugon na to. Di lang siya mo kuan, pero ako lang i-pasang. So, do, re, do, re. Muna'y distansya sa from do to re kung ari ka sa gitara. Gitara lang example, kaya wala man tayo keyboard. So, from gikan din hangtod diri is usa ka semitone, muna half step, muna usa ka interval, o gikan din hangtod diri is usa ka interval. So 1/2 plus 1/2 equals 1 step. Muna distansya sa do og re. Do og re. Sa kaning gisgutan nato nga interval. Dayon ka sa ato ang pagtuon may tungod sa interval. So, atong i-take up jutay ang major scale para ma-explain nato further ang may tungod sa interval. Na atong i-connect diri unsaon pag-aplikar ang interval sa musical staff diri sa musical ladder. So, naigisgutan diri ang major scale. Ang major scale, supposed to be, mauna siya. Mauna siya ang gasaka, kanaog nga tono from do to do ascending, o do to do descending. Mauna sila ang distance sa major scale. From do to re is, dunay duha ka semitone which is 1 step. Ang re to mi is usa gihapon ka step, duha ka semitones. Apan ang mi to fa is doon na lang may usa ka semitone which is 1 step. So kung ibutang nato siya diri sa staff, so ang do nabutang diri sa first ledger line below the staff. Unya ang re nabutang diri sa space below the staff, which is dunay distance between aning do og re nga duha ka semitones which is 1 step. Higher na sa pitch. So from re to mi is parehas ra. Gikan sa mi gikan sa re hangtod sa mi is doon na gyapon duha ka semitones which is 1 step. But different na diri sa mi to fa. So ang mi og fa, ang distance nila is doon na lang may usa ka semitone o half step. So ang location sa mi ug fa naa sa first line sa staff, unya ang location sa fa nasa unang space sa staff. Nya pasaka na siya, fa to so 1 step, so to la 1 step, la to ti is 1 step. Nya nibalik na pod ang usara ka semitone o half step from ti to do. So ascending na siya o descending. So, wala na nausog. Kung ascending, parehas na siya. Kung descending, parehas na sila og interval. Mo ni siya gitawag og kani nga interval gitawag og major scale. Kay daghan kayong klase nga scales. Na daghan kayong klase nga minor scales, daghan pod ang uban pa nga mga scales. Pero ang pinaka-common dili na siya nag-base kining major scales nga nag-distance na ang ilang interval from do to re is 1, re to mi is 1, and mi to fa 1/2, fa to so 1, so to la 1, and la to ti 1, and ti to do is 1/2 o 1 semitone. Muna yung major scale. So kung ibutang nato na sa ladder, inani ni siya forma. So ang ladder man good, mas lami nga i-explain kay
makita nato nga gasaka ang tingog. Pero kung atong i-compare, parehas ra gyapon na diri sa staff, nagpasaka ra gyapon ang nota. The more siya nga mosaka, the more motaas ang pitch. So munay duration, munay intervals sa major scale. Duha ka one step from do to mi, nya from mi to fa is one step. Then tulo ka one step from fa to ti, unya ti to do is half step. Ascending ug descending parehas ra na siya. So muna siya ang function sa kaning musical staff. Ang musical staff sama ra na og musical ladder nga diin ang tuno gasaka og gasaka kanaog the ascending descending. Unya naa na interval in between. Kani nga itong example, muna siya gitawag og major scale. So, further pa ng explanation, unya na kung mo padayon ta sa pagtuon, na ang may mga pangutana para ma-explain pa nato more. Pero karon enough na siya, para makaproceed ta og lain nga topic para matiwas nato ni kanang musical symbol nga responsible sa duration na sub, which is the kinds of notes. Sama sa natin ito pang gara. So, ang atong gi-take up karon is kaning musical symbol that is responsible sa pitch, which is kaning atong gi-explain karon nga musical staff nga gi-connect nato diri sa dugang nato explain diri sa musical ladder o diri mo ni siya ang actual nga nahimutang sa mga nota sa staff which is an example major scale. So karon padayon ta sa musical symbol that is responsible sa duration, which is the different kinds of notes and rest. Gapil na ko ang rest ani, gapil na ko ang rest kay kung magbasa ta og musical pieces, though rest dili na to patingugon, pero apil na sa atong counting. So apil na sa duration sa notes ang rest. So muna siya. Diri na ta sa different kinds of notes. So, muna mga notes, ngalan sa notes, yung corresponding rest, symbol sa corresponding rest. So, ang semicircle nga hollow, muna siya kitawag og whole note, corresponding rest niya, inverted hat. Unya, ang semicircle gihapon, unya na sa stem, is gitawag na siya half note, muna yung corresponding rest, mura o kalo. Yung ang quarter note is semicircle gyapon na stem pero shaded ang yung head, corresponding niyang rest. Unya ang eighth note is shaded gyapon ang head na sa stem pero na siya flag, muna yung corresponding rest. So, unsa ang ilahang distance? So, ato iklaro ni sa 4/4 time signature, ang whole note, which is semicircle nga hollow, walay stem, is dunay upat ka count in duration. Granting ang atong time signature is 4/4 or 3/4. Basta 4 ang sa ilalom nga sa time signature. Kay kung different ang time signature, na time signature nga mausob ang value aning nota. So, focus na diri sa 4/4 time signature. Ang whole note mo receive na og upat ka count in duration. So, like example, kung ang atong counting depende sa atong tempo is 1, 2, 3, 4, munay duration nga mag-sustain ang whole note. Meaning, example, 1, 2, 3, 4. Muna itong tempo. So, kung i-sounds na ito, muna hitas on ang duration sa whole note. Again, kung atong tempo is 1, 2, 3, 4. Kunya ang half note is katunga sa whole note.
kung ang whole note doon na siya duration na 4 counts, so katunga man ang half note is doon na laman siya duha ka counts. Like for example, ang atong timbo moras gyapon 1 2 1 2. So ang duration sa whole note is mao rin siya so mura na yung duration sa half note. Ug ang quarter note katunga sa half note, kung ang half note duha ka count, ang quarter note is doon na lamay usa ka count. So ana na pud niya ang duration. So gaka-shorten siya. Labi na ning 8 note. Ang 8 note is katunga sa quarter note is doon na laman siya half nga duration. Pero ang duration sa every notes magdepende ni siya sa tempo. Kung slow ang tempo, mas muinat pa ning iyang duration, pero kung fast ang tempo, mo shorten pa pud ang iyang duration. So, ang duration sa matag nota dili sila parehas, depende sa ilahang value sa note. Parehas ra na sa rest. So, unsay duration sa note, maura po na yung duration sa iyahang rest. Kung ang whole note, ang iyang duration holds 4 counts, ang rest usab, doon na po siya duration nga 4 counts pero without sound. So, diri na ta sa conclusion. Therefore, ato i-conclude na ang pitch mao ang vertical form sa sounds. Nga ang responsible ani nga mo measure sa vertical form sa sounds is ang musical staff. So, gi-explain na nato ni diri sa staff o diri sa musical ladder. Ang atong example is major scale. Then, ang duration mao ang horizontal form sa sounds. Nga ang responsible ani mao ang different kinds of notes. So daghang salamat, tinaot ang Dios, manalangin kanato.